You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brad. Wala ba kayong napapansin ngayon? Ano? Ngayong mga panahon na to, 'di ba? Ang tubig natin dati malinaw, ngayon naging itim. Kanta ng asin yan. Hindi. Papansin nyo ba ngayon na ang daming broken families ngayon? Mas madami. Based on Hindi, may statistics naman talaga eh. Oo, based on mas madaming broken families ngayon na actually hindi ang sinasabi ko lang sa Pilipinas. Pero might be affecting the whole world. Pero nung panahon natin, nung mga bata pa tayo, kumpleto ang lahat ng pamilya. Kumbaga, madaming buong pamilya. So, sa akin siguro, maganda mapag-usapan natin na baka sakali may mahimayin natin kung bakit madaming broken families ngayon, ano yung mga factors na uma-affect. Kaya yun yung resultang nangyayari ngayon sa panahon ngayon. 'Di ba? So, yun. Is it because maraming libangan ngayon? Isa pa parang maraming outside influences kung bakit okay lang, sige, hiwalay na lang, parang gano'n. Oo. Saka yun nga, kwento ng ako kasi hindi ako produkto ng broken family. So, ang family ko buo. Kumbaga, maganda naman yung pagkabata ko. Yun yung kinalakihan ko. Kaya siguro hanggang ngayon, hiwalay ako sa asawa, annulled ako. So, ang sabi sa akin ng nanay ko before, parang yung panahon nyo kasi anak, sabi niya parang mga walang hiya na yung mga tao eh. Parang wala nang kahihiyan. Kasi nung panahon namin, kahihiyan yan. Yung mahiwalay ka sa asawa mo. Yung hindi buo yung pamilya mo or maging single mom ka, tabu yun dati. Not that it's bad for me. Kasi meron naman talagang mga relationships na hindi ka na dapat magstay. Kung binubugbog ka ng asawa mo, ang asawa mo, babaero, hindi pa nagpo-provide ng maayos or bakit ka nga naman magsistay? It has pros and cons. But on the other hand, there are also a lot of children who are suffering. Of course. In spite of, ako guilty ako dyan. Diba? Alam ko yun. And hanggang ngayon, pinupunan ko. Hanggang ngayon, ginagawan ko ng paraan. Kumbaga, yung... Sige, focus muna tayo dun sa parents mo. Ano yung nakuha mong input? Bakit, sa nanay mo, bakit kailangan mag-stay dun sa relationship? Sa kanya, parang, again, I grew up from a Catholic family. Sa kanya, parang, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat maghiwalay. Parang ganon. So, dati kasi, marriage is simply a choice that there's no turning back. Hindi yan parang kanin na iluluwa mo pag napasok ka. Ngayon na, kasi ang parents ko, hindi naman sila nagpakasal na, kumbaga, parang mahal lang ando na yun. Buntis na sa akin nung kinasal Buntis na sa akin. Pero, prior to that, they already decided na my father hasn't seen anyone better than my mom. And same as my mom. Kasi ang first boyfriend ng nanay ko is tatay ko din. Wow, sana all. Oo, tatay ko din ang first boyfriend. Tatay ko magaling din. Anak ng mayor. Di ba? Diniskartehan. Parang ganon. So, tama nga naman pakasalan niya na yung nanay ko. Pero choosy ka pa ba? Di ba? Parang ganon. So, yung desisyon na yun na yun, till death do us part. Pero ngayon, tingin ko, yung mga desisyon ng mga tao ngayon, parang yung kasal ata. Although, madami yung hindi nagpapakasal ngayon. Diba? Madami hindi nagpapakasal. Kasi nga, yun, na-appreciate ko yun, yung tamang desisyon na hindi Pero, still, ang daming kasal na naghihiwalay. Siguro sa mismong sa generation natin. I don't know about the next generation kasi nag-iisip na sila Takot na sila magpakasal Yun yung next generation Pero yung generation natin, ang daming hiwalay. Diba? Ang daming, ano yung mga factor na nakaka-apekto doon? Aside sa social media? Kuya, analyze natin yung statistics na mas marami before or mas konti yung hiwalayan before. Does that mean
na kasama ba dun sa equation na yun na for the sake of buo yung pamilya, kahit ang pangit na nangyayari sa loob ng tahanan, nag-i-stay sila? Oo, Yun ba kasama yun? dun. Yes. Andun. Gano'n kaya pros and cons. kaya kalaki yung percentile na yun, na Yun ang hindi ko alam sa... hindi sila naghiwalay, hindi na sumakabilang bahay yung isa dun sa dalawa. Pero yung nangyayari dun sa loob ng tahanan, ayun, nagugulpi yung babae. Feel ko 80%. Oh, 80%. Oo, kasi nanay ko sa katatay ko, di rin sila okay. Pero nag-stick sila together. Pero hindi talaga sila okay. Ano yung ibig sabihin ng hindi sila okay? Yung tipong As in, yung merong unresolvable problems ba yan? yung tipong hindi na sila nagtasama sa kama natutulog. But they chose to like stay in one whole house because of sa amin. Nahihiya. Dahil para sa mga bata. Stay Oo. together for the kids. Yo. Pero hindi na nagtatabi, hindi na Yun nga, like I said, there's pros and cons. Dati, ganun. Pero unti yung iwalay. Kumpleto yung pamilya. Madaming bata ang tayo. Yun nga lang, ang problema doon, naipapasa naman yung shadows doon sa Yun bata. nga. Direct yung pasa. Tayo yung tatama. Tayo yung tatama nung tayo swerte. Kasi tatay natin naglibing sa nanay natin parehas. Swerte tayo. Wala na yung nanay natin. Yan, parang 'di ba? Ilan yung ganun? Pero onti yung ganun dati. Ngayon, sobrang sa nakikita ko, talamak, ang daming single mom. Goods yun para sa akin. Madaming single. Ay! Goods yun para sa akin. Shoutout pala kay single mommy. Yes, Single shoutout mommy. sa mga single mom dyan. Diba? Pero yun nga, ang daming ganun. Ang daming iwalay. Ako unang-una nakikita ko dyan, parang siguro nga, unang-una, trigger warning to. Unang-una, Instagram, meron na tayo dyan. Yung mga lalaki, madaming pinipm. Ay. Ikaw din. Si babae, dati yun. Si babae, madaming natatanggap na DM. So si babae, medyo lumaki yung ulo. Si si lalaki, lumaki din yung ulo. Kasi madami siyang pinipm. Madami mga bumibigay, di ba? May mga dyan, di ba, na pumapayag maging side chick. Sabi nga ni Agate, pangarap mo noon, 2.5 na lang ngayon. Di ba? Yun. Si babae, lumaki yung ulo din. Dahil kasi ang dami nagdi-DM sa akin, ang dami ba't pa ako nagsistay kay Pwede pa ako sa market. Pwede pa ako dito sa ang daming option. Pero tama ba yun? Tama ba yun? Exactly. Yun nga yung point ko eh. Hindi siya nakaka-alarma kung iisipin mo. Na ako, God forbid, hindi mangyari sa mga anak ko, pero yung sa nakikita ko naman yung anak kong babae, buti na lang ay hindi siya ganun, di ba? Yung lalaki, bahala na siya, okay lang yan. Kung anong niya. So because before, kaya maraming hindi naghihiwalay kasi limited yung communication, di ba? Papadalawang pa yung sulat dun sa post office. Walang cellphone, walang saka anything. Tapos ilan pa yung may landline. Snail mail. Di ba? Ilan pa yung Telegrama pa nga dati. Di ba? So parang ngayon, nung naging mas open yung communication, mas naging open din yung temptation. Ang daling kausapin yung ex. Dali. Di ba? Every Mercury retrograde. Ay siya, kailangan natin ng closure. Pero hindi naman sa ang dami kasing, ayan, nagring tuloy yung tenga ko dito. Ayan. Download ang daming malalanding babae ngayon kaysa dati. Real talk ha? Totoo. Marami rin malalanding lalaki. Madami rin. Pero ang mga ito without being sexist. Okay, without being sexist. Para sa akin, ang babae, they control the brakes. They control the brakes. They control. Babae, pag nag-no, ang lalaking disente will stop. Ang babae, pag umiwas, lalaking will definitely not prior. Ang babae, pag nirespeto ang sarili, lalaki will respect. I'm not saying not everyone deserves respect. I'm sure you do. But the thing is, how can you expect respect from other people if you yourself is not respecting yourself? True. Enough. So, ano yung sinasabi ko? And ikaw rin na lalaki, kahit
wala nang ang gusto sa'yo, irespeto mo rin sarili mo. Tumigil-tigil ka na rin sa pagbibigay ng kung ano-ano. Huwag ka na mag-PM ng details, please. Huwag mo nang bigyan ng 1BR. Details, please. Huwag ka na mag-PM ng details, please. Tsaka ng presyo. Diba? Pero yun nga, sa akin, may mali ba dun sa ginagawa ng mga babaeng pagpo-post ng sexy? What's your Feeling ko hindi yun yung problema. Hindi yun yung punot dulo nung Hindi yun yung punot dulo kung bakit marami naghihiwalayan ngayon. In and of itself, wala ako nakikitang mali doon. Ang nakikita ko, kasi madaming, so bagay, hindi lang din babae, lalaki din. They're into validation of itself. Pagpo-post ng sexy, pagpo-post ng thirst trap, pagpo-post ng they get their validation, and then, doon na nagiging nakikita na ng mga tao na puta, I have better options. Why am I staying in this Pero hindi mo nakikita na ito palang taong to, ito pala talaga yung madaming ganun Madaming ito pala talaga yung para sa iyo. Ito pala talaga yung na if you could have been more patient and grew together, made plans together or whatever, might na mag-work. Pero sa dami ng option, dahil naisip mo, putang ina, ba't ako nagsistay dito? Dito may sports car. Tapos may pero hindi nila nakikita, hindi nila hinihil yung mga issues nila. Ang nakikita nila, yung may sports car, same problem din pala, but a different person. Dahil kasi hindi nila hinihil yung mga sariling issues nila. Ako actually alam ko na yung sagot kung bakit mas marami naghihiwalay ngayon at before mas konti naghihiwalay. Siguro tanggalin na lang natin yung maliit na percentile na may nang Google Pay doon. Tanggalin na lang natin yun, ha? Siyempre, iba yun. May nang Google Pay, hiwalayan yung by all means. Diba? Or, pwedeng yung babae din na ng Google Pay, may mga ganun din. Daming ganyan. May mga kilala ko noon na bumalita pa si Papi. Bumalita pa na ng Google Pay. Si Papi, kilala ko. Hindi talaga makabasag pinggan, hindi nang nakit na Ang tingin ko doon, pinrovoke. Pinrovoke ng todo, sumabog, kaboom. Suppress. Kaboom. Trigger, boom, sabog. Siya yung nakatikim. Diba? Pero yun nga, okay, go ahead. I guess ganito kasi yan I can only speak siguro for my parents na nakita ko kung paano. And siguro sa parents mo din. And feeling ko ito, yung ginawa nila, hindi na yata ginagawa ngayon. Hindi na yata ginagawa. Tapos mamaya hihimayin ko kung bakit hindi na ginagawa ngayon. Okay. Yung nung araw kasi, ang pagpapakasal, ang tingin nila talaga long term. Okay? So it's rooted, sacred, long term. Hindi sa forma, hindi sa status, hindi sa ngayon kasi ang pagpapakasal, iniisip kung gaano ka bongga yung wedding itself. Gaano ka bongga, maganda ba yung same day edit sa huli, yun yung naiisip. So makikita mo yung mga ganong nuances, di ba? Nakikita mo yung mga ganong nuances. Before kasi, tinitignan talaga nila, meron silang goal, yung mga mag-asawa, meron silang goal na hanggang pagtanda natin, kailangan maabot natin to. Doon naka-anchor na hanggang pagtanda natin makita na. Ganun sila mag-uusap dati, kahit yung mga lolo-lola ko naririnig ko kailangan makita natin yung mga apo natin. So, ang layo ng tingin. Ang layo ng tingin. So, magkaroon man sila ng mga issues, maalala lang nila yung long term nila na anchor. Nagiging nagiging minute, nagiging maliit yung mga issues nila. Hindi na umaabot sa dumadami. Na dumami kasi hindi na address isa-isa. Ngayon kasi ang nakikita ko, ayun, ang daming misdirections. Ang daming misdirections ng mga tao na number one, hindi anchored sa long term. Mainly because nandun na yung word na annulment. Okay? Now, that annulment is wrong in and of itself, but because meron ng, alam mo yun, may resort na sila, pwede magpa-annul. Yung problema kasi ngayon, onting hindi mo na-realize, unhealed trauma mo lang, annulment kagad. Pero ano kasi yan
ayun nga, tapos ang dami pang outside influences, ang daming inputs, 'di ba? Na before wala masyadong inputs. Hinihimay ko lang. Hindi ko sinasabi mas okay dati, hindi ko sinasabi mas okay yung ngayon. Kasi may pros and cons talaga. Hinihimay ko lang. And also yung generation ngayon kasi and sama na rin natin yung generation before, pero nagkaroon ng reinforcement dun sa generation ngayon. They live in parang survival. Mismo. Nasa survival. Mismo. Yun lang yun eh. Kaboom! Oo. Nasa survival mode yung mga tao na tipong I have to think about my welfare and the welfare of my kids. Which alpha man is better. And I have to think, hindi na iniisip yung I have to think about the welfare of the family. Parang gano'n. Kasi pagka dalawa ang nag-isip na I'll think about the welfare of the family, yung mag-asawa, nag-isip parehas, meaning yun yung anchor nila, survive yun eh kahit ano. Kahit anong mangyari sa kanila. Mismo. Tsaka pag-uusapan nila, they will work together. Pero kung isa lang ang nag-iisip na I have to think about the welfare of the family, yung isa hindi nag-iisip ng welfare ng family, wala. Biyak yan. Wala. Biyak yan. Wala. Ngayon, naipasa kasi yun. Naipasa kasi yun ng previous generation na nasa survival mode. Kaya parang ngayon, okay, I have to survive. And also, nakikita ko na maraming means to survive. 'Di ba? Andyan maraming opportunities, andyan yung maraming options na may, again, even yung pagkakaroon ng bagong mate is another form of survival of the ego. Yeah. Right? Yeah. Now, yun yung nakikita ko. So, going back to recap, feeling ko ang kailangan lang talaga nila is mag-anchor sa mas malayo. Tapos sabay nilang i-journey yung destination na yun. Lahat magiging maliit eh. Saan yung anchor na yun? Kung ano man yung welfare ng family, pagtanda, grow old together. Sabi nga, di ba, sinasabi ko palagi, ang measure ng success ng marriage, mismo, kapag yung isa dun sa dalawa, pinaglamayan niya yung isa. Kasi may mauuna talaga eh. May mauuna talaga. Yun ang success ng successful na marriage. Omsim. Yung till death do us part. Yep. Diba? Ngayon, parang naalala ko lang, no, parang may nagtanong sa akin noong nakaraan. Ito, feeling ko pang different topic to, pero parang bagay dito. Ano yung masasabi mo para sa next na generation? Naalala ko dun sa panel, ang dami nagsabi. Ito dapat, ito sasabihin mo, ito sasabihin. Ito yung mapapasa ko para sa next generation. Ito mapapasa ko sa next generation. Nagkataon ako yung huling tinanong. Ang sabi ko lang, don't listen to us. To the new generation, don't listen to us elderly. Mga elders. Because we fucked it up. We fucked it up. We lived in parang survival. Now, yung mga bata ngayon, natitrigger tayo kapag masasaya sila. Aren't we all? Mga bata kasi ngayon, mga snowflake. Hindi kaya masasaya lang sila? Di ba? Parang, para sa akin, and minsan mabuti yung asal na inaano nilang, ba't ka ganyan? Mas maayos sila, mas mga righteous ka sila. Kita mo, Pete, ultimo yung word na righteous, ang pangit na pakinggan ngayon. Which is actually, pag sinabing righteous, matuwid. Pero ngayon, ang righteous mo naman. Yung righteous naging sarcasm na. Feeling righteous kasi mga ganun. Nag-evolve na yung word na righteous. Yung mga bata ngayon, righteous eh. So, para sa akin, don't listen to us because we messed up, we fucked it up. Be happy. Heal your Thomas. Mas madali silang makapag-heal. Huwag kayong gumaya sa amin because, di ba, parang pabayaan nyo lang kami yung gumawa ng sacrifices para doon sa mga bata. Pabayaan nyo lang kami yung mga kung kami yung nabuhay sa survival mode. Yan, si Dayan, ano masasabi niya? Saan? Hindi, yun. Sa mga may hiwalay, kahit ano. Para sa akin kasi, huwag ka magpakasal kung hindi mo pa sure na siya talaga yung right person. Kasi mafe-feel mo naman ng soul mo yun eh. Mafe-feel ng soul mo kung siya na talaga. O mafe-feel din ng soul mo kung napipilitan ka lang dahil nabuntis ka. So,
parang alam ko talaga, malalaman mo naman sa sarili mo kung yun na yung dawan eh. And tsaka huwag ka magpabuntis. Yun. Isa pa. I mean, kung nagpabuntis ka naman, na di mo sinasadya, wala tayong magagawa. Magsama muna kayo, pero kung napapakasal, I mean, real talk lang Pero parang feeling ko, ang advice pare dun sa dalawang tao eh. Kasi, it may be the person na ina-advise natin na huwag ka magpapakasal kung feel mo, kung alam ng soul mo. Okay, pwedeng yung soul niya, alam na ito yung dapat. Pero yung isa hindi pala. Tanga yung katawan tao. Yung isa pala hindi niya nafe-feel. So but because of the circumstances that they are in at that point, mas magaling lang mag-ano yung isa. Babalik pa rin tayo sa healed masculine, healed feminine. So yung lalaki kailangan mag-heal, yung babae kailangan mag-heal. And mag-anchor sila bago sila gumawa ng malaking desisyon. Ma-anchor sila sa malayo. Tsaka heal together or become one, and then yung mga children nyo, huwag niya ipasa yung trauma because our children deserves the healed version of us, not the trauma. Yeah. Absolutely. Para sa akin naman kasi, basta nasusunod yun sa Bible, yung sinabi ni Paul. Para sa akin, may ganun ako I mean, POV ko. Yung kapag naging mag-asawa kayo, then you live together, become one soul with one religion, oneness as a couple. Parang feeling ko dun yung kinong relationship eh. Kasi kapag nag-agree kayo na, for example, both of you needs change. Pag nag-agree kayo na both of you needs to work on together with your differences, 'di ba? Doon may doon pwedeng mag-last yung relationship. Pero yung tipo ko na rin nag-aaway kahit sasabihin, hindi, ikaw lang magbago kasi ako, okay naman ako eh. Doon parang hindi okay. It's dapat parang yung one mind, alam mo yung verse na yun. Ang sinasabi ko, ang problem ko lang, it's may medyo walking on eggshells ako dun sa yung nagbabago kayo together or inaayos nyo. Oo, pwede yun ideally yung ginagawa, pero feeling ko hindi siya sustainable. Kung hindi rin kayo anchored sa malayo. Kasi aabot sa point na aayos na naman ako, mag-aayos na naman ako, adjust na naman tayo. Pinag-usapan na natin sa kotse yan di ba? Mag-a-adjust na naman tayo. Pero kung hindi sila anchored, hindi nila pinag-usapan kung ano yung goal nila, ano yung future. At some point siguro bigyan mo 2 taon, 3 taon, isa o dalawa dyan mapapagod parehas. Kasi hindi, tsaka yung pero kung babalikan ko lang, i-full circle ko lang, kung anchored kayo, yung naturally yung pagbabago, yung pag-a-adjust, ginagawa nyo ng when you say mas anchored, madali. ito sa akin may akong point dyan, anchored. Kasi pwede naman nag-usap kayo, ito tayo, pero dalang-dala kayo dun sa moment. Umuulan. Kasi ang ganda ng moment. Ang ganda ng, pero putang ina, hindi mo naman pinanindigan. Diba? Parang sa akin, kailangan malinaw. At kailangan panindigan din. Pangalawa din yung sa akin yun, panindigan yung pinag-usapan. Kasi obviously, hindi napapanindigan din kasama rin yun. Kahit ano pang plano nyo, anong nyo, if you're not committed to the plan, then balikan nyo yung mga vows nyo. Yan. Hindi yung vowsy. Diba? Vows, ngayon vowsy. 5 taon, 6 na taon na kayong kasal, but when was the last time naalala nyo yung vows nyo? Ano yun? Doon lang ba yun sa ceremony? Oo, yung iiyak-iyak pa kayo doon sa, first day edit. Sa baligo kayo parehas. Diba? Kailan kayo huli nag-date? Kasi yung vows nyo, hindi nyo maalala. Si Mister, kailan mo huling ginapos? Ay? Diba? Yung mga ganon, yun eh. Diba? Importante. Kailangan eh. So, next topic natin is how to create a long-lasting relationship. Yan. Diba? Why not? Diba? Yan. Okay. Comment kayo dyan, ha? Pasa ko dyan. Hindi ako uupo rito. Deng, dito ka. Hindi, not because hindi ako magaling magpahaba ng relationship, but because the lack thereof. Wala akong relationship. The last 8 years. Grabe naman. Feeling ko kaya mo naman yun kapag ginusto mo. Hindi, siguro kasi nga nandun ako sa I wanted to be how I wanted to be. Parang ganon. Parang hayaan mo siya, hindi pa siya ready. Akala mo dalagang Pilipina no?
Actually, yan si Kuya Nomer, siya na yung nililigawan ng mga babae. Hindi. Tapos siya yung parang dalagang Pilipina na pakipot. Yun nga yung point dun eh. Dahil nililigawan ka, di ba? Kahit ako, ayoko din ng ganun eh. Di ba? Gusto mo yung maramdaman mong lalaki ka, ikaw yung nagpe-pursue. Di ba? Ikaw yung nagpe-pursue. Yun eh. Yun lang. At the end of the day, I wish sana, mag-stop na sa atin yung pag-transfer. Pero hindi pwede. Yung pag-transfer ng trauma. Sana yung mga bagong generation. Let them be happy. Kaya nga, di ba, kahit ako yung mga anak ko, minumulat ko na din eh. Yun lang. Maraming salamat sa Strictly Clothing at maraming salamat sa Holy Land, sa Mike. Yeah. And Holy Land, yes, sa Mike and Spirituality. Kung gusto niyo po ng personal love readings, yan, kay Sir Nomer, message nyo na kami sa Spirituality. Ayan. Peace. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.